Mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong Kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Yes, magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Welcome po sa Kapalaran. Ito po si Mira. At magandang gabi sa iyo, Rana Ryan. Magandang gabi. Namamalat pa. Siyempre, una sa Diyos, ipapasalamat tayo. So, bibigay sa atin ang pagkakataon na muling makapag-ere. At makapagbahagi ng sa ating mga kapatid, kaibigan. Sa lahat ng mga nag-aantay sa atin linggo-linggo. Ayan, napakarami natin ngayon. Kasama si Dong, si Fatima, si Tolitz, si Jimmy, si Ali, at si Hujiel. Yes, kompleto ang tribo. Ang tribo ng malat ako eh. Ano nangyari? Kain ka ba ng itlog maalat? Hindi. Hindi. Hindi nga ako nakakain. Ayun, yun pala kaya ako namamalat. No, okay, so ladies first. Sige na, mauna na kayong bumata. Okay, Fatima. Okay. Magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners. Binabati ko si Lynn, Mel, Liza, Yan, Audrey, Camille, and of course, si Armin at saka si Kai. Ganun kay Hasan, saka si Erwin. Ay, si Elma nga pala, saka si Kathy and Luke. Ayun. So, cheaper by the dozen. Okay, ito naman sa tabi ko kasi syempre, papabatiin natin. Oo, dahil nag-aabang yung lola niya. Wala na, galit na. Bumati ka na. Hello, good evening ho sa inyong lahat. Ito si Tolitz at narito naman po kami sa isang oras at kalahating programa. Gusto kong bati ng mga taga-Nabotas, si Angel at si Ludi Lasin, yung kanyang si Alu at si Anon. Ganun na rin si Cindy, nagpapabate. Oo nga pala, pamilya ng Alde sa Taytay. Ba't hindi sumama sa Cindy ngayon? Busy yata sa pagmamodeling. At saka si Mac. Si Mac, natatandaan niyo si Mac. Oo. At saka yung asawa niya. Kamusta na nga pala si Mac? Si Janet. Okay naman. Kumakanta pa hanggang ngayon. Tsaka si DJ at tsaka si RJ. Yun nga pala, dapat pakakantahin natin dito, no? Si Mac, pakantahin natin. Sige, kukumbidahin ko dito para makakanta naman siya. Meron pa tayo isang bagong dating, si Dong. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una, binabati ko rin yung aking may bahay na kahit pagod na pagod kasalukuyan pa rin nakikinig sa ating istasyon. Ganon din ang aking mga anak. Anak, huwag mo lang matutulog. Pakinggan nyo muna yung aming programa. Isa't kalahating oras lang naman to. Okay? Thank you. Oo nga naman. Isang oras at kalahati lang naman to, Litz. Medyo... Huwag ka muna matutulog dyan. Medyo mag-umpisa tayo ng maaga kasi napakaraming katanungan dapat natin sagutin Ikwento mo na kaya yung mga tanong ni Izumi. Okay, so hi Izumi, sana nakikinig ka na ngayon kasi sana hindi ka late. Yes, kasi nung huli daw, sabi daw, I tuned in late so I was only able to listen to the last 15 minutes of June 21st episode. So thank you for posting it on your website kasi nung nagkaroon pa ng aberya yun nung binisita niya sa website, hindi niya ma-click yung link. Anyway, here are some of my thoughts. Ang unang katanungan niya, kasi pinag-usapan natin nung nakaraang linggo ay yung tungkol sa
Ay, yung sa mag-asawa ba na sa pagka hindi na nagsasama sa isang kwarto. So sabi niya, when love already died, for a married couple, they sleep in separate rooms or just staying together for the sake of the children. What is the best way to resolve this? Or should one of them need to leave the household? Yun ang tanong niya. Kailangan daw bang, kung gano'n na nga ang sitwasyon nila, hindi na sila natutulog sa hindi nagsisiping sa isang kwarto, ano ang dapat solusyon doon? Well, Izumi, marami ka pang tanong eh. Actually, ayoko munang ubusin. No. Excuse me. Kasi pangkaraniwan na yan na nangyayari ngayon sa mga mag-asawa, no? Ano masasabi mo dyan, Dong? Pag hindi na natutulog sa isang kama. Kinakabahan na ayaw pasagutin. Ikaw, Tolits, ano muna masasabi mo? Palagay ko nawala na yung nakakayaman sabihin yung last. Yun. Di ba? Pero hindi naman siguro dapat na maghiwalay ng dahil lang. Sabihin, isipin na din nila yung mga bata. Di ba? Minsan nagkakaroon ng trauma yung mga bata. Actually, napakaganda ng tanong ni Izumi. Should they vacate the premises o dapat na bang umalis ang isa, lumipat? O ano sa pananaw mo? Palagay ko, hindi dapat umalis eh. Kung meron naman silang magandang usapan ng kanyang misis, di ba? Hindi kaya nabubuhay na silang hindi maligaya, labag sa kautusan ng Diyos na bawal ang ipokrito. Hindi kaya nagiging ipokrito na sila nun? Kaya nga palaging for the sake of the children ang pinag-uusapan. Hindi ka ipokritohan na yun. Medyo nga may nagsasama na sila na pagsasama. Naglolokohan na lang sila. Para sa mga bata na lang. Pero ang mga sarili nila, sunog na sunog. Either sa kaysa naman maghihiwalay sila pare ng ano sa kasi ang nagkakaroon ng epekto sa mga bata hindi ba? Nagkakaroon ng Hindi, mas nakikita ng mga bata yun dahil sila mismo apektado na the very minute na nakita nilang malamig na sa isa't isa. Tapos yan nga yung sinasabi kong minsan yung mga bata rin ang sanhi ng dahilan ng paghihiwalay. Pero alam mo, miski sa Amerika, pag naghiwalay yung mga magulang, hindi lang kumikibo ang mga bata, pero apektado sila. Apektado O syempre, wala pa sila rin sa ganong edad Kaya pagdating nila rin sa ganong edad, actually ang mga bata kasi, merong masamang ugali yung mga bata Sila mismo pinag-aaway nila, magulang nila Nagsusumbong sa nanay, yung isa naman nagsusumbong sa tatay. Tapos kakampi sila sa nanay, kakampi sa tatay, na hindi nila iniisip, makakasira ng pamilya nila yon. Yung ibang bata nga, sila pa nagsusulsul sa nanay o sa tatay na, iwanan natin to, hiwa-hiwalay na. Yan ang kabataan ngayon. Palagay ko, kayang-kayang sagutin ni Mira yan. Pinahamak mo na naman ako. Hindi kasi ang tanong naman kasi ni Izumi what is the best way to resolve the problem? So, hindi naman parang isang tanong niya lang doon, kailangan ba sila maghiwalay? Kailangan bang lumisan ng isa sa tahanan dahil nagsasama na lang kayo para sa kaya nga tinitignan natin yung iba't ibang aspeto. Oo. We don't jump into the judgment immediately. Kaya nga, pinag-uusapan natin. That's why we are discussing it. Now, kung hindi na natin i-discuss, hindi, ito ang sintensya sa inyo. Maghiwalay kayo or what? Hindi tama yung hindi ganun. tama, oo. Di ba? Kaya nga, we are discussing matters. Oo, kung ano nga daw, how to resolve that problem. Now, we have to look at it in different aspects of life. One is religious. Kaya, dun sila nag-umpisa It is through their religion that they decided to be married, to be with each other, supposedly for a lifetime. No? For better or for worse. For better or worse. Now, bakit nagkakaganon? Ano ang talagang dahilan?
Now, let us look first. No, let us look at the situation na ano ang naging dahilan. Ba't nagkaganon? Okay. Kasi ang karamihan nangyayari dyan sa mga, nung araw sa mga matatanda na, no, na mahiwalay na. Pero ngayon sa mga, may kilala kong mga couples na bata pa sila, pero ang ginawa nila itong ganitong paraan para sa spacing ng mga anak. Para hindi ka agad mabuntis, mga ganon. Oo. Hindi, mali eh. Kasi, we worry on something that we don't behold. Oo. Hindi natin hawak ang kinabukasan para paghandaan natin eh. Katulad nga nung isang sinagot natin, no? Umasa siya dun sa anak niya, ito yung inaasahan niya, yan ang magdadala ng magandang kinabukasan. Oo. Biglang namatay. Wala na. Bakit hindi niya tinuruan yung anak niya? Huwag ka mamamatay, ha? Kahit ano mangyari, huwag ka mamamatay. Kasi ikaw inaasahan. Ikaw lang ang inaasahan namin. Mali eh. Oo. Hindi ba? Miski sa mag-asawa, dumarating yung ang daming marurunong pa sa kanila. Nakikialam. Yung iba naman, kaibigan lang, yan, di mo dapat napangasawa yan. Hindi yung bagay sa'yo. See, may mga ganun sitwasyon. Let us look at every aspect. Na kasi, binabato kayo eh. Pag binabato kayo ng negative, kailangan depensahan nyo. Doon kayo magpakatatag. Oo. Mas lalo yung kailangan ng isa't isa. Yeah, hindi ba? Pagka siniraan yung isa, sanggahin mo, ipaliwanag mo. Kung bakit ginusto mo. Okay. Hindi ba? Okay. So, lahat ng bagay na pag-uusapan eh. Tama. Now, meron namang relasyon na parents ang nanggugulo. Mas mahirap yan. Pag yung parents ang nanggulo. Kasi yan, pag yan ang nambulabog, talaga matataranta yung mga bata, yung kasi mag-asawa. yung anak mismo, syempre maguguluhan din siya. Mabuti na lang kung kaninong party yun, kanwari parents ng babae o parents ng lalaki, talagang panindigan niya. Kadalasan ang nangyayari, no, pagka nagkakalamigan, either nagkasala yung lalaki o nagkasala yung babae. Parehong may kasalanan. Yes. Kanina nabanggit na ni Tolitz na baka nawala na yung lust daw, yung pagnanasa sa isa't isa. Importante yun. So, paano masolusyonan yun? Kunwari, yung lalaki or yung babae, nawala na nga yung pagtingin dun sa partner niya. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng kapatawaran. Bawat isa dapat magpatawad sa isa't isa. Okay. Tapos buhayin nila uli Mag-umpisa. yung alab. Yung kanilang libido na dapat umiral uli. Kaya nga ibinasbas ng Diyos. May sumabit. Ibinasbas ng Diyos ang yung kaligayahan na yan. Na kaya merong pagnanasa. Binasbas ng Diyos yan. Dahil kung wala yung pagnanasa, yan nga ang nangyayari. Nagkakalamigan. See? Okay. Ngayon, kung paiirali nila yung paghahanap ng kabutihan sa isa't isa, muli nilang ibabalik yun. Pwede pa namang ibalik eh. Kaso ang umiiral, pride. Fried chicken. Ayun, fried chicken. Ito, may nagagalaiti dito sa tabi ko. Hindi, alam mo, kung wala naman third party, no? Kasi sa dinig ko doon sa binasa ni May kanina, Walang third party. Walang third party. Maaring walang third party, no? Maaring, ang nangyari dyan, parang may pagkukulang ang isa't isa. Di ba? Na parang... Alam mo kasi, maputi lang kita pare. Alam mo si May kasi, nandun sa kabila. Nasa CR. Hindi, siguro pwede nilang pag-usapan eh. Yan Di ba? na nga, Oo, pwede nilang para man magliligawan. Kung may pagmamahal pa sila sa isa't isa. Ang kaso nga. Kaso minsan ayaw na makipag-usap ang isa. Ibig Ay, sabihin, yun nga. talagang wala na. Oo. Diba? Sila ang dalawa may diferensya na unang-unang makakasolve nun, di ba? Oo. Minsan naman ayaw makipag-usap ang babae, ayaw makipag-usap ang lalaki. O paano masasolve ang
problema. Ayun. Di wala rin. Hindi pa pwedeng may problemang walang solusyon. Lahat may solusyon. Kaya napakaganda ng tanong ni Isumi kung ano ang pwedeng magawa. Pero ang walang solusyon, yung sakit sa limot. Kahit kapitbahay mo, nakakalimutan mong pangalan. Ayun, walang solusyon yun. Alam mo, ano nga pala ulit pangalan mo? Mahirap solusyon dyan. Sakit sa limot. Ang maganda bang ipapayo dyan dapat silang mag-usap. Yung katulad nung hinihingi ni, oo. For the sake para sa mga bata, last chance, bigyan nila ng konting panahon ng pag-usap sila, di ba? Baka sakaling magkaliwanagan, di ba? Kaya magkaroon sila ng agreement na kung meron kang minamahal na iba. Alam mo kasi, ang problema natin, let us face the truth. Iba ang mundo ng lalaki. Iba ang mundo ng babae. Ang lalaki masyadong agresibo. Oo. No, it's because of the biological ek. Hindi, yung testosterone malaking bagay sa lalaki yun. Hindi, ang totoo niyan, ang mga lalaki bias eh. Hindi, totoo yun ha. Yun ang papansin ko bilang lalaki, hindi ba? Yeah. Pero kung iisipin mo talaga yung sake ng mga bata, hindi ba? Kawawa eh. Pag medyo mga binata na ng konti, tsaka alam mo kasi, magdesisyon na kayo. Hindi nararamdaman kasi ng lalaki yun sa mga bata dahil hindi sila nag-aanak eh. Oo, kasi minsan Kasi ipinakikilala lang. Yung iba pa nga ayaw pantanggapin yung mga anak nila. Dahil hindi ako sigurado eh, sabi. Hindi ba? Pero kasi parang sayang naman na kaya na lang nagsasama dahil sa mga anak. Unang-una nung magkita kayo, wala pa kayong mga anak. Kaya nga kayong dalawang matatapos eh. Bakit ngayon magsasama na lang kayo para sa mga anak? Diba? Wala nang kaligayahan yun. Wala nang kapatawaran kung ano man yung nagawa ng babae o kaya nagawa ng lalaki. Kaya nga sinasabi namin, kaya nga binigay ng Diyos yung last, no? Para magkaroon ng long and lasting love. Kailangan yung last nandoon pa rin eh. Hindi dapat mawala. Alam mo, Rana, mukhang marami pang question siya. Alamin natin muna lahat, tsaka natin balansehin. Hindi, pero natin. Ano natin sa kanya, yung solusyon dapat yan. Yan, nakukuha sa dasal yan. No? Kung ipapanalangin mo, i-rebuke mo yung espiritong na namamagitan sa kanilang dalawa. Palalayasin mo yun sa pamamahay nyo. Muling mabubuhay yan eh. Paalisin mo yung negative spirit na nando dun. Paano naman papaalisin yung negative spirit sa isa't isa? Kaya nga tayo tinuruan ng Panginoon na magdasal eh. Kaya nga pwede nating ipagdasal ang kapwa natin. Ayun. At saka siguro kasi kaya nga may mga ritual na talagang para dun lang. Yung mga parties na medyo sabihin na natin medyo madaling matukso, kung takot siya sa Diyos niya, hindi niya gagawin. Alam mo, hindi. Hindi. Ang lalaki kasi, sa ayaw mo at sa gusto, matutokso ka, panandalian. Pagkatapos ipaglalaban mo yung nasa isip mo. Ayun. Yung prinsipyo. Ayun na nga yung sinasabi ni Thomas pero kanina. last is there. Oo. So, yun ang the last will always knock. Now, pagbibigyan ng lalaki yun, maaring sa tingin lang masatisfy na siya, okay? Ganda. Pero ang ganda na lang, may pamilya ako eh. Oo. Meron. Paano kung hindi makaiwas? Hindi naman porket takot siya sa Diyos, makakaiwas na siya. Hindi. Tama-tama. May tanong dito si Sunny ng Quezon City. Talaga po ba mas malibog ang lalaki kaysa sa babae? Kaya po ba nagkakaproblema sa relasyon dahil minsan gusto ni Mr. pero ayaw ni Mrs.? Yeah, totoo yun. Nangyayari yun. No? Ang lalaki, pag tinanggihan mo minsan, gagantihan.
magre-rebelde yan. Okay. Yan ang tinatawag naming rebel without a cause. Ayun, may cause naman siya eh. Yeah. Tinanggihan siya. Hindi, pero hindi niya dapat niyang unawain Intindihin ang kung sitwasyon ng bakit babae. tumanggi. Ngayon, may ibang babae naman tumatanggi, nananadya dahil nagsiselos. Okay. Alam mo, James din, ganito. Uy, baka bumangon yun. Ikaw pa naman ang tapang-tapang mo sa mga sa mga mumo. Kita mo na, biglang si Segway, ituloy. Ibig sabihin, gusto na niya mabalanse agad. Oo, para matapos natin. So, yun, ang resolution dun sa tanong niya, kapag hindi na ayaw magsama, anong dapat gawin? So, magdasal para... Hindi, wag niyong tigilan. Kayo mismong gumawa ng dahilan para muling magkasundo sila. Huwag na kayo magsumbong nung pagkakamali ng isa't isa. Sa mga nanay ninyo. Sa mga nanay, sa magulang. Sa mga kaibigan. Huwag na kayo magsalita. Basta ipaalala nyo lang na nagkagustuhan sila. Obligasyon na ng mga bata yan. Obligasyon ng mga bata yan. Kung may obligasyon ng magulang sa bata, obligasyon din ng mga bata. Kasi it takes not two to tango. More than two. More than two? Yeah. Kasi dapat yung participation din ng mga bata Dapat tumulong sila sa ikagaganda ng pamilya. Ayun. Hindi yung one-sided sila. Kaya daw minsan nga may mga bata na sobrang nalulungkot at sinasabi, yung mga naging rebelde, parang biniblame nila sarili nila na naghiwalay yung parents nila dahil sa kanila. Yeah. Oo. Maraming Totoo ganon. yan. Oo. So, nagiging delinquent yung mga bata. Iniisip nila, dahil sa amin, naghiwalay yung parents namin. Yeah. Ayun. Kaya yung mga, siguro nga, pinili na lang ng couple na ganito na kahit hindi sila, wala na silang talagang romantic relationship with each other, yung mag-couple. Kaya lang, they stay together para lang sa mga bata. Hindi, sa mga may edad lang. Nangyayari yun. Pero sa kabataan yan, hindi na hindi na to. What you sow is what you reap. Yun. Okay. So, ang pangalang tanong ni Isumi, sex should come after marriage. What if a couple just living together without the sanctity of marriage because either both or one of them does not believe in marriage? What is their karma? Well, the very minute they make love, they are already blessed by heaven. Kaya nagpakasal ka kaya hindi. When you confide to each other that you love each other, kasal na kayo. Ikinasal nyo na sarili nyo. Kahit walang papel. Kung halimbawa naman yung lalaki lang o yung babae, kumaliwa, nagkaroon ng sex with the other, yun, kinasal na rin siya? Yes. Kasi yun, married siya, may mga anak siya. Kaya lang, nagkataon na natukso siya doon sa girl. Di nagkaroon sila talaga ng sex, Pagtataksil na yun. Hindi. Totoo yun, di ba? Pero sinasabi nga rito adultery. na married na as long as na nagkaroon kayo ng let's face it, medyo may kasalanan ka na talaga doon. Hindi. Based on the religion, but based on God. Kasi, tingnan mo binasbasan ng Diyos lahat ng mahal niya. Pinayagan niya magkaroon ng maraming asawa. At sinabi kanina ni Rana Rayam, kung yung dalawang nagkaroon ng sexual act, nag-profess ng love for each other, then, yun ang marriage. kinasal na sila. Pero, in the eyes of God, tinatanggap na silang mag-asawa. Ginawa nila yun dahil pinrofess nila yung love for each other. Yeah. What if yung lalaki nagkaroon lang, kunwari pumunta sa isang lugar na merong mga ganong in-offer na service, pero walang hindi love. naman siya magpaprofess ng love. Yun It's simply lust. It's simply lust. Oo. So, dahil yun ang may difference pangangailangan doon. siya nung wala yung asawa Na niya. hindi maibigay ng Wala yung asawa niya, hindi siya kasama. So, naunawaan yun.
Pero may mga consequences din yun na maaring mangyari sa kanya. Ang question niya, pareho yata silang wala pang sabit eh. Diba? Parehong walang sabi. So, okay yun. Oo. Okay yun. Yan ang sabihin natin kay Isumi. Kasi ang bali ang question niya, nagsasama yung dalawa, living in together. Pero pareho silang hindi naniniwala sa marriage. Yung couple na yon. Ano ang karma nila? Well, yun ang karma nila. Yung hindi sila naniniwala sa marriage, non-committal relationship ang tawag doon. Okay, so that itself... Gusto nilang magparaos lang, pero if they don't love each other, magpaparaos lang sila. Iba yun. Kisa yung they will profess that they love each other, tapos ayaw lang nila. Okay lang yung yun. formality Kasi, ng... yung formality ng wedding. Pero kasi they're living in together, that means they love each Yeah, other. they love each other. Hindi mo matagal lang No, you cannot makitira sa condemn them. No? Hindi mo pwedeng ikondena yung mga yun dahil nagmamahalan sila eh. Yes. Mas maikukondena mo pa yung naglolokohan. Ipinakasal Pero, dahil lang sa pera, dahil lang sa commitment ng parents. Kaya lang sila ipinakasal. Para sa... Mas masahol yun. Actually, yung iba kasi kailangan makasal dahil na yun ang Gamit sa business. norm ng ano natin society natin na hindi illegal kapag ka nagsama na walang formality and legality and everything para ma-formalize yung marriage. Oo. Pwede ba akong magtanong? Yes, sir. Pwede bang humingi ng pirma sa Diyos? Papirmahin natin ng Diyos na pumapayag siya sa kasal ng bawat tao. So, ibig ba sabihin na itong mga couple na ito na walang marriage at all, no? They do not live in sin. In sin? No. Kasi kadalasan sinasabi ng mga tao na ay nakakasala yung dalawang yan. Hindi naman sila hindi naman sila kasal. Biblically, wala eh. Hindi rin natin alam. Baka eventually, di ba? Magpakasal. Magpakasal din. Pag medyo na. Ako nga yung kakilala ko. Trial, lang nila. Ako yung kakilala ko kung kailan ikinasal tsaka naghiwalay. Meron ganon. 16 years silang nagsama. The very minute na nagpakasal sila, na may pirmahan, tsaka sila naghiwalay. Mantakin mo yan? Kilala ko rin yung kaibigan mo. Ako din kilala ko yan eh. Parang yung kaibigan ko na na rin eh. Ganun na. 16 Marami years. talagang ganon. Di ba, Kasi kahit pero, sa showbiz, actually, ikinasal na sila ng isang pare, pero hindi nagpirmahan. Pero sa kanila, kasi pinilit lang ng parents na dapat ganito, dapat ganyan. The very minute na nangyari yun, hiwalay. After 1 month. Ganun pa rin, nakikialam pa rin ng parents. Samantalang nung ikinasal sila Sila lang lang walang problema. Yeah. Yan. Okay. So, Isumi, yung second question mo, right on, brother. Tingnan natin naman yung kung meron pa na question ka. Question lang, hindi naubusan si Izumi. Ang dami-dami. Magsasawa ka. So, yung yun na nga, what is their karma? So, karma na nila yun na yung hindi sila naniniwala sa... Yeah. That is their karma. Mapupulaan sila ng tao. So, but to hell do they care? Okay. Kasi karma na nila yun. Yun ang karma nila. Karma per se nila. Yung ganon na pagtawanan sila or anuhin sila, pag-uusapan sila na ganon na, kita mo yan, nagli-live-in sila, ganon-ganon. Yun na yung pinaka-karma nila. Pero sa nagmamahalan, wala silang pakialam sa mundo. Yes. True. Okay, marriage daw. Church wedding and civil wedding. In your previous program, Rana Rayam mentioned that there are couples that were tinangi ng Diyos. Does that mean they were married by God? Where is the concept of marriage come from? I mean, where does the concept of marriage come from? From biblically, when a couple is in love, they are blessed by God. When the couples are in love, they are blessed by God. Okay. Yeah, nasa Bible yun. So, yun ang mga tinawag na tinangi ng Diyos. Yes. Then, doon ngayon, umiiral yung tinatawag nating magandang buhay nung magiging anak nila.
yung firstborn child, it was written in the Bible na lahat ng panganay sa kanya, they are called elects. Okay. Now, kung yung babae is a virgin and they both fall in love and they made love without any ceremony, they fell in love, nagkaanak sila. Yung anak nila, itinatangi ng Diyos yun. Yun ang elect. Okay. Dahil na i-preserve ng babae yung virginity niya, yung panganay elect, yung susunod hindi na. Okay. Kaya binili ni Jacob yung pagiging panganay, binenta ni Esau. Ganun ka-importante yun. Birthright. Yung birthright. Kasi siyang itatangi ng Diyos. Now, since hindi pinapansin ni Esau, binaliwala niya, si Jacob ang naging matagumpay sa buhay at hindi si Esau. Okay. So, itong sinasabi kong tanong nga kung were they married by God? So, Yes. I guess ang gusto niyang dito, isa ring intindi ko dito na they were married by God kumbaga, kasi in our previous programs, we were talking about karma. So, ito ba, does this have something to do with the past karma na bago pa man sila ipinanganak, talagang nakatakda na sila? Yes. Okay. Nakatakda na mangyari yun. Okay. So, yung mga ganyang klaseng pagmamahalan o pag-uugnay ng dalawang tao, masasabi ba natin na itong ganito perfect ang There is no magiging such thing as perfect. relasyon nito? There is no such thing as perfect. Only God is perfect. Yeah. Okay. Kasi sometime, makakagat ng ipin yung dila eh. Magkakaroon pa rin ng dahilan para... Okay. Alright, may katanungan tayo dito sa isang texter, si Danny of Pasay. May paraan din po ba para tumaas din ang libido ng babae para mapantayan ang libido ng mga lalaki? Yes. Mabuti po ba gawin ito? Yeah, actually, dapat inihahanda na ng babae yung sarili nila bago pa dumating yung paghaharap nila ng lalaki. Ikinukondisyon niya na ang sarili niya. Actually, ang babae, napakabagal ng movement nila. Yung response nila, napakabagal. No? Pagka napakabagal, minsan naiinipan lalaki. Okay. Naiinipan lalaki. Pag naiinipan lalaki, by the time na pwede siya, goodbye. Wala na. Ayaw na ng lalaki. Wala na. Ayun. Kaya dapat, prior to the act or to the event, i-condition mo na sarili mo. Start gearing up yourself. Ayun. I-condition mo na sarili mo. Siguro ito has something to do with the culture din ng no? Well, kasi nasanay na tayo na babaeng dalagang Pilipina, huwag kang masyadong magano. Saka may mga religious people. Plus yung religion pa. Setback yun eh. Religion tries to rule us. Oo. Na ang babae, kailangan ganito, huwag kang agresibo, ganyan. Kaya nga, pagka iniwan ka ng asawa mo, pumayag ka. Dahil yun ang sinunod mo eh. Oo. Kaya nga, yun ang nag-aapekto sa... Nakaka-apekto yun sa relasyon. Relasyon. Dahil maraming nagiging hang-up sa babae at marami siyang pangalagaan niya yung pagkikilos niya. Hindi siya dapat mayumi siya or ganun. Huwag siyang agresibo dahil pag naging agresibo siya, ang tingin sa kanya, hindi siya maanong babae. Magaslaw na babae. Magaslaw siya babae. Alam mo bang mayumi? Decente yung babae. Sige, bahala kayo. Hindi nga. Hindi. Sinasabi natin, baka yun isa sa kasi mga na napakarami kong kilalang mga hostess na mayuyumi. Yan ang mayumi. Mayumi talaga. Pero hostess siya. Baka yun lang. Kaya ang daming lalaking pumipila doon. Kasi mayumi. Oh, okay. Hindi nando doon ang totoong kayumihan. Wala doon ang totoong
Oh. Okay, Diba? may isa pa tayong katanungan dito. Text and question. Meron pong ginagawang sumbungan kung minsan ng ina ang mga anak. Yeah. Parang napaka-malino, di po ba? Rick Yes. ng Pasig. Totoo yan. Pag ginawa na ng ina yun, naghahanap siya ng kakampi. Siya mismo ang sumisira ng pamilya niya. Kasi bababa ang tingin nung mga anak niya Yes. sa asawa niya. Sa asawa niya, mawawala yung respeto. Oo, hindi dapat ginagawa ng mga babae Hindi yun. ini-involve ang mga bata. So, Hindi dapat sinasama ang mga bata. Ayun. So, dapat talaga iwasan yung mga bagay Oo. na yun. Ano. At saka, Huwag sasabihin sa mga bata kung ano man yung problema. Sarili nila, silang dalawa mag-usap. oo, ang ganda ng relasyon na kung kayo may problema, kayong dalawa mag-usap. Hindi yung kayo may Sinasabi problema, kahit kanino. isusumbong mo sa Oo. kabila, isusumbong mo sa ganito. Na hindi Paano dapat. masolusyonan pag Oo. ganon, 'di ba? Kumalat na yung Total mga... kayong nagligawan, Oo. kayong dalawa nagligawan eh. Bakit ba Oo, pagka may tama problema na naman. masusumbong ka sa Kung sino-sino. kani-kanino, Oo. dapat kayong mag-usap, Kayong 'di dalawa ba? mag-usap. Kakaroon ng psychological effect sa bata. Oo. Oo, totoo ang yun. lakas. Ang lakas na. May confusion pa yun sa bata. Kasi kung either na magiging sobrang taas ang tingin ng Oo. bata sa sarili niya na, ako na yung pinagsusumbungan ng nanay ko, na ako bang may kapasidad na ayusin ang problema nila. Pero ewan ko sa point of view ng mga psychologists, no, Rana, parang sa akin na ordinaryong tao, hindi naman ako psychologist. Ang tingin ko, hindi tama. hindi maganda, 'di ba? Oo, Hindi tama. Hindi maganda. Mabababa ang tingin ng mga anak dun sa tatay or Hindi, sa yun ang- nanay. Oo. Yun ang umpisa ng hiwalay. Oo. Totoo. Tsaka hindi lang sa ganun, di ba? Yung mga office girls, nagkakaroon ng hidungaan sa tahanan nila. Pagdating sa opisina, sumbong dito, sumbong doon. Din, iba-ibang klase ang ang advice nila na lalong nakakairita, lalong lumawak ang kanilang Oo. pag-aaway, di ba? Oo. Okay, so let's move on. Hindi maganda. Okay, so ang siguro naman naliwanagan na si Izumi dyan sa katanungan yan. Okay, so si Cindy ay binabati si Rana Rayam. Sabi, good evening, Rana Rayam. Good evening, Cindy. Oo. Pero at Buti least umabot, nakikinig siya. Okay. O Cindy binati ka namin uli kasi late ka makinig eh. Aba, napagalitan ka pa. Oo nga, okay. Alright, Cindy, thank you. At samahan mo kami hanggang alas 12. Okay, ang oras natin, alas 11:10 na ho. At mag-station break lang ho tayo sandali. Magbabalik ang kapalaran. Diyan lang po kayo. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong kapalaran. Okay, kayo patuloy na nakikinig sa programang Kapalaran at sa mga kabubukas lang ng inyong mga radyo. Welcome po. Ipapaalala ko lang, no? Yung Kapalaran News Magazine ay nasa internet na po. Kung gusto niya po mag-download, pwede na ho kayong mag-download. Yung iba pang produkto natin, lalabas na. Okay, so yan po ay makukuha nyo sa kapalaran.net, ang ating website. So ulitin ko lang, kapalaran.net. Alright, at ang mga telepono pwede nyo tawagan just in case gusto nyong magtanong directly kay Rana Rayam dito sa studio. Ang telepono ay 631-2646 at 631-2647. At wala na ho yatang problema yung telepono Yes, natin. last week kasi Last week, medyo may sira. oo, hindi daw matawagan tong Hindi, maraming, telepono. tumatawag, Maraming nagreklamo na Yeah. they were trying to call at magtanong sana during the program, hindi makalusot dito sa dalawang telepono natin. So, subukan nyo ngayon, 631-2646
0917-631-2647. At kung gusto nyo naman mag-text, sa mga bago lang na tagapakinig, 0906-940-4632, 0920-187-7465. At isa pang number, 0929-196-8888. Okay, tuloy tayo dun sa mga katanungan ng ating masugid na tagapakinig. Alam mo, busy to si Izumi, pero talaga she finds time para pakinggan ang mga ang mga pinag-uusapan natin dito sa radyo. At kung siya man ay nahuli, katulad nung last week na lagpas kalahati na yata ang inabutan niya, binibisita niya yung ating website, ang kapalaran.net, kasi nandun lahat ang replay ng lahat ng episodes ng Kapalaran. Alright, ang tanong niya, Rana Rayam, kung ano ang iba't ibang obligasyon. Obligasyon naman ngayon ang katanungan niya. Ang sabi niya, are there different types of obligations? Well, definitely. Okay, so Iba-iba talaga yan. Unan siguro tingnan natin tong kasi nga nalinya dun sa marriage, Yeah. What are the obligations of a husband to his wife? Yan muna ang ating titingnan. Dapat ano ang The very obligation? first obligation is to continually love the woman. Sa mata ng Diyos yan ang obligasyon ng asawa. Okay. Obligasyon sa mata ng Diyos, ang unang-unang obligasyon ng bawat isa is to cultivate the love within them. Meaning both husband and Both wife. husband and wife. Ayan. Iko-cultivate nila yung pagmamahalan nila. So, the word They will cultivate not- meaning palaguin nila pa yung palalaguin pagmamahalan nila. Iisang tabi nila kung ano man yung mga differences. Kasi if you really love the other party, you will feel, lahat ng galaw niya, alam mo. At saka, ang malakas makasira sa isang relasyon, yung taguampong. Oo, talaga naman. May gagawin to, hindi ipapaalam sa kabila. May gagawin yung kabila, hindi ipapaalam do sa isa. Naglilihiman. Ganyan madalos nangyayari. Ayan, sakit ng Pilipino yan eh. Sakit ng mga Oo, Filipino. sayang nga eh, di Kasi ba? sa ibang country, hindi ganun eh. Kung totoong submissive ang isang babae, bago ka gumawa ng anuman desisyon, i-consult mo sa asawa mo. Pero the very minute na hindi mo kinonsulta ang asawa mo, you are acting on your own. Wala kang blessing. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko ibe-bless yan. Bakit? Ang blessing sa lalaki nang gagaling, hindi naman sa babae. Okay. Basahin mo sa Bible. Nakasulat yun. Pag hindi ka nagpaalam sa asawa mo, hindi ko i-honor yan. Pag miski yung anak, halimbawa gumawa ng sumpa, nangako, hindi siya pinayagan ng ama niya. Narinig Baliwala ng yun. ama niya, baliwala yun. Okay. May tinrabaho yung babae, hindi siya nagpaalam sa lalaki, baliwala yun. Hindi babasbasan ng Diyos. Actually, mas pabibigatin pa dahil bakit niloko mo yung anak ko? So talagang the word head of the family. Yes. Talagang It ano exists. yan meron talaga siyang mabigat Yes. na kahulugan dapat. Dahil sa siya pamilya. magdadala ng kasalanan. Okay. Sa nakaako sa kanya lahat Yes. yun eh. Ang alam kong obligasyon si Oscar noong araw eh. Kaya hindi, pero Sumi, kailangan ang ginagawa ng obligasyon mo, siyempre, binakikita sa'yo ng asawa mo, ganun kaganda, di ba? Kailangan i-reciprocal mo di ba? Kasi may mga lalaki kasing pag pinakikitaan ng paglilingkod ng babae, para lalaki ako. Actually, Trabaho na lang. ako hindi ko... Ganun di ba? Yung iba Parang naman, inaabuso. yung iba naman, gusto-gusto Hindi yun na reciprocated para ang- silang binibaby. May mga Bagay, taong gano'n. Pero dapat both ways. Ayun Hindi, kasi para sa akin- baby sila. Kaya yun naman ang gusto. Pag nag-asawa, hindi mo katulong yun eh. Asawa mo yun eh. Huwag mong asahang magsisilbi sa'yo. Hindi ba? Ayun ang dahil lang Kaya nga may mga katulong para magsilbi. Kaya tuloy nawawalan na rin ng pagka naman may katulong, nawawalan na rin naman ang panahon ng di ba?
So, kailangan talaga wala Oo. ng katulong para makapaglingkod naman siya doon sa asawa niya. Parang ganon. Ay, pero syempre, ang nagmamando naman dun sa katulong kung anong gawin, yun ang mga asawa din, di ba? Yeah, kaya nga handmade niya. Mhm. So, yung obligasyon ng asawa at ng babae at ng lalaki sa isa't isa, yun ang tanong ni Sumi. So, palaguin yung kanilang Pagmamahalan. At Oo. huwag kayong magtataguan. Tandaan mo yan. Doon nasisira ang isang relasyon. Pag nag-umpisang nagtago ang lalaki o nagtago ang babae, marami nang inililihim ang babae. Katuwiran ng babae, yung ako lihim ng gumagawa nun. lalaki. Ang lalaki rin, Ang hindi rin lalaki siya din dapat. naglilihim. Madalas siyang ginagawa. Paano naman yun? Kaya nga, yun, Dapat ang, hindi. yun nga ang hindi Diba? dapat mangyari. O kasi kung kayo nagmamahalan, nagkakaintindihan kung ano ang... Dapat Alam mo, pag-usapan. pagka gumit na ang pera sa pagmamahalan, Dapat pag-usapan. kalimutan nyo na. ano, Dahil pag gumit na What ang do you pera, mean by pagkagumit na ang pera? Ano yung ibig kasi sabihin? nandoon yun, miski nga sa mga artista, makikita mo, ako may pera eh. Hindi ba? Ako, mas masakit pa nga yung, ako bumibili ng lahat eh. Di ba? Mas masakit isipin yun. Pero kung mahal mo isang tao, dapat hindi ka man lang. Hindi ka, you won't take that, Pero ng yung- it's a problem yung- or what, diba? Parang Hindi. sa'yo, ay, masaya ako sa ganyan dahil ganito siya. Hindi ba? Kaysa naman yung mainggit ka o whatever, hindi tama din naman, palagay ko sa atin. Professional Ano, jealousy yun. Oh. Sa Isa pa yung palagay hindi na. ko maintindihan. Yung may mga couple na nagsasabi na nagko-compete sila. They compete with each other. Bakit? Kasi nga, nagtataguan sila eh. Di ba kung No, ano if- ang ma-achieve ng Oo, asawa diba mo? dapat maligaya Hindi. siya? Yun. Oo. Hindi eh. Whatever yung ginawa niya, dapat you should be happy. Kasi na. dapat nga isipin ng babae, siya ba ang lalaki o yung lalaki ang lalaki? Nakakalimutan ng isa't isa ang role nila. Minsan kasi sa mag-asawa, minsan nagiging successful sa career Buhay, niya. Yung yung babae, babae. yung Tapos sa lalaki, lalaki yung naiiwan. pride niya parang nasasaktan siya. Nakakain. Di ba? Mali. Yeah. Actually, hindi eh. Kasi pagka dumarating yung ganun, nagkakaroon na ng personalan eh. Magtatago na yung babae. Dahil ito, wala namang alam sa paggastos to, ganito to. Kaya, ako lang ang hahawak. Ikaw, waldas ka eh. Mali na yun eh. Paano nga? Nakalimutan mo na siya ang leader eh. Dapat isurrender mo. Kung Hindi ka nga halimbawa- nagsusurrender eh. Hindi nga kung halimbawa ganito, yung babaeng mahawak ng pera, right? Okay. Ngayon, yung si lalaki naman, gusto good time lang, gabi-gabi may good time siya, lalabas siya ng bahay, ganito, ganon. Hanggang sa yung budget itself, nawawala na, hindi na siya makapagbigay eh, kasi nag-good time siya everyday eh. Meaning, ano naman ang paano mo isusolve Pamilya. yun? Oo, Okay. paano mo Alam mo isusolve yun? Ang lalaki, hindi naman pwedeng mag-good time araw-araw. 31 days in a month. Hindi ganun eh. Meron akong kilala araw-araw. Pag sinabi mong araw-araw, talagang ginawa niya ng trabaho yun. Hindi. Yun naman. Pagka naman ganun ang lalaki, alamin mo bakit ka nagkakaganon. Ano ang purpose mo? Baka nagsisik lang ng advices yun sa mga ibang tao, sa mga kaibigan. Doon siya humihingi ng lakas ng loob. Doon siya humuhugot ng yes. panloob Posible niya. din. So, kailangan mag-usap din Pwede. sila. Yes. Yan talaga ang Kung ultimate ng nagtataguan pag-uusap. sila, kung halimbawa ang asawa mo, halimbawa ang babae, eto lang ang budget mo, may lakad kang importante. Hindi, ito lang. Patay na. Patay na yun. Hindi naman maintindihan ng babae ang karakter ng lalaki. Oo, kasi ang babae nakatuon sa pangkalahatan sa pamilya. Paano yung ganito, budget ng ganito, budget ng ganon. Nakasenter siya sa ganon. Nakasentro sila sa katatakutan. Paano na? Oo. Kung umaasa sila sa Diyos. Yun nga. Hindi eh. Kasi, Kaya nga preparado na silang hindi sila bibigyan ng Diyos eh. Nakahanda na sila ron. Gugutumin sila ng Diyos. Kaya maghahanda na ako.
Okay. So, dapat pala pag ganong sitwasyon, wag ka na magreklamo, no? Basta tanggapin mo na lang. Wag ka na magsasabi, bakit ganito, bakit ganon. Oh, so Tanggapin Unawain mo na lang. mo. unawain. Kasi ibig sabihin nun, Kasi once hindi iisa ang galaw ng utak para magkaroon ng diskusyon. Okay. Magkakaroon lang ng diskusyon kung magkaiba ang galaw ng utak. At saka malaking bagay talaga yung nagkakaintindihan sila. Oo. Parating mag-usap. Oo, Yeah. na ganito. Oo, kunwari, kunwari, sinasabi ni Fatima kanina na yung asawa niya, good time na good time, Oo. baka pwede niyang kausapin na medyo mababa na yung ano natin, pwede bang ganito, Hindi. may babayaran Pero tayo. namang ibang cases, katulad ng mga dating kong office mate, hindi naman binibigyan ng tamang allowance yung asawa na hindi na alam paano ba i-stretch niya yung pera. Kasi ang mga, Kasi yun may ang mga set up Filipino- na, Oo, marami Yeah. talaga mga pag problems nagsweldo na yung ganyan. lalaki, Wala, kakaunti binibigay lang. lahat sa... Ito hindi. Hindi niya binibigay lahat. Bibigyan lang Kasi niya may ng sweldo trabaho mo rin yung babae. Para lang, ikaw na ang bahala. Kasi kung may trabaho Pag rin yung nakulang, babae. bahala ka. Ganon. Pero kung walang trabaho yung babae, No, nakaasa sa nakaasa kanila. sa kanya. Kasi hindi na umaasa ang babae sa lalaki. Nakikipag-compete siya, nakadalasan. See? Kasi nga siguro, Nakalimutan na nila who is the head of the family. paano kung yung head of the family, wala siyang, paano ba natin sabihin? Walang trabaho, walang Oo. ano. Karma Wala niya siyang- yan eh. Wala Wala siyang siya. drive. Alright. na ano. Sabihin na natin, gaano kasama sila Guru Nanak. Si Guru Nanak, founder of Sufism. Ayaw unawain ng asawa na mangaral lang siya na mangaral. Ang sabi sa kanya, paano na? Yung mga anak natin, paano na? Anong sabi? Anong sabi ni Guru Nanak? Wala akong pakialam. May obligasyon ako sa Diyos. Ayun. Anong sabi ni Kristo? Ganun din. Pero pagka kinain ka na ngayon, yung obligasyon, hindi mo inintindi ang Diyos. Si Buddha, Oo. Inano niya lahat ng Di ba? kayamanan niya. si Mahavira. Si. Paano yung mga ordinaryong pamilya na hindi naman nila... Kasi nga devote hindi sa- sila nakafocus doon. Oo. Wala naman ang focus nila. Wala Well, naman then ang what can you expect? intention nila. Ang family nila, Oo. let them go down the drain. Oo. Hindi naman ang... Until somehow, sometime, may calling na sa'yo eh. Tinatawag ka na ng Diyos, inuobliga ka ng asawa mo. Katulad dito, Karam. Ano ginawa niya? Wala siyang ginawa kundi kumanta lang ng kumanta para sa Diyos. Minumura siya ng asawa niya araw-araw. Oo, kasi... Ikinahihiya siya ng asawa niya. Aha. Pero yun lang ang trabaho niya. Mas Kumanta. nararamdaman niyang dapat akong kumanta sa Diyos. Gugutumin siya ng asawa niya, okay lang. Tatawa lang si Tukaram. So, ganun ang ganun. Hanggang to a point na ikakasal na yung anak niya. Minumura siya ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, eto ikakasal na yung anak mo, ano ihaharap mo sa magiging biyanan nung anak mo. Kanta pa rin siya. Hanggang 1 week before na ikasal yung anak niya, biglang may dumating sa kanyang bisita. May 3 bisita sa kanya dumating. 3 maharaja. Okay. Na ang daming dalang regalo. Pambigay. Okay. Nag-celebrate pa. Pero kanta pa rin siya ng kanta. Eto, Diyos ko, nagpadala na ng bisita. Napaka-importante niyan. Dahil umaasa siya sa Diyos, hindi siya sa tao umaasa. To a point, hiniwalayan siya ng asawa niya, nagloko pa asawa niya. Kumakanta pa rin siya. Diyos ko, ang bait mo naman. At least, Diyos ko, alam mong, isa pang nakakatawang kanta niya. Diyos ko, buti naman maligaya na yung asawa ko. Sa kamay ng iba. Sa kamay ng Dahil iba. hindi ko kayang paligayahin. Kasi iba yung Ibang focus niya. Iba ang calling niya. Dapat natin malaman na bawat isa may calling. Okay, Ang tama. babae kasi hindi nakikinig sa calling. Bihirang-bihira.
At saka, hindi naman lahat ng lalaki tinawag para maging Yeah. sa ganon service. Kung, I guess, yung question naman ni Izumi dito, para For sa general. general. Hindi yung may calling to serve God, mag-devote ng time niya for Pero God. you can never measure anybody else. Na hindi mo pwedeng sukatin, hindi mo pwedeng sukatin ang kakayahan ng bawat tao. Ang pagpo-provide ba ng needs ng family, aside from preserving the love within the family, kasama sa obligasyon ng husband sa kanyang asawa? First is the love. Okay. Then, Pangalawa. the blessings of God will come. Mhm. Pero kung ang sukatan lang ng babae, gaano kalaking pera ang kaya mong ibigay sa akin, bitawan mo na yun. Okay. So, Hindi ka mahal na. ang obligasyon ng wife to her husband is to make the husband happy. Yes. How can you make your husband happy? By understanding your husband. Okay. Hindi mo siya tuturuan, hindi mo siya gagawing utusan mo. Okay. Ayan. Ano naman daw ang obligasyon ng parents to their children? Palakihin. Mahalin. Ituro yung tamang pagmamahal. Okay. So that's, yun ang, So, siguro, hindi generally na- yun na talagang, hindi alam Hindi mo ng tao. hindi mo dapat turuang maging spoiled, na maging abuso. May mga parents na nagtuturo ng ganun. Tingnan mo ngayon, nagdurusa sila. Oo. Alam natin yan. Mhm. Okay. Sige naman, pinabayaan yung mga anak niya na maging addict, maging ganito. Pero in the end, ayan, mga baldado. Ano na? Tama. Tsaka yung mga, yung... Sino ngayon na may kasalanan? Tinolerate niya. Yung parents, kasi sila yung nagpalaki ng gano'n ang magiging Yeah. mentalidad ng anak nila. Ano naman daw ang obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang? Respeto. Respeto. Respeto, respeto, at respeto. Okay. Hindi nangangailangan. Maaring nangangailangan ng konting financial, okay. Pero number one, respeto ang dapat mong ibigay ng mga anak sa magulang. Okay. No matter what. No matter what. So, yun Kahit- ang obligasyon. Dahil, yun ang itinuturo sa Bible. Okay. Respect. Obey their Yes. obey thy parents. Honor thy father and thy mother. Honor thy father and thy mother. Let's say naman nagkaroon ng kasalanan yung nanay niya o yung tatay niya. Nagkaroon talaga ng kasalanan na nakiapid naman dun sa iba, na ayaw din naman nila yung lalaking yun. Ang gusto Wala nila yung sila. ama nila. Wala silang magagawa. Paano nila irerespeto yung mga ganong aspect? Dapat pa rin nilang irespeto. Magulang nila yun. Kasi Kung doon sila nanggaling hindi mo pwedeng husgahan kung anong kagustuhan ng langit At saka tingin ko dyan, considering the law of karma, hindi mo pwedeng husgahan na bakit naging ganon yung parents, o bakit Yes. nagano. Dahil hindi mo alam kung ano yung karma nila dapat pagdaanan para maging ganon ang buhay ng parents nila. Walang parents na gustong magkasira. tsaka siguro dapat din tulungan ng mga anak kung nakikitang medyo kailangan ng magulang ng Suporta. pinansyal, di ba? Ayun nga ang tanong ni sunod na tanong ni Izumi. Kapag ka daw ba yung mga anak nagkaroon na ng sariling pamilya, meron pa ba silang obligasyon sa parents nila? Wala na. Ayun. Kasi Okay. nakasulat sa Bible, pareho na sila. Let's say, yung anak na babae, nagkaanak na. Equal na sila. Equal na silang, pareho na silang ini. Wala nang, nakabayad na. Kung lalaki, ganun din. Pagka nagkaanak na siya. Kasi meron sa mga ibang bansa, kung alam natin, na ang unang anak na lalaki ay talagang yun ang nakatokang mag-alaga ng parents hanggang sa pumanaw sila. Yeah. Ganon. So, Obligasyon niya talaga yun. obligasyon na nakaatang sa kumbaga sa balikat ng Yeah. firstborn, Ng panganay. or kung iisa lang ang anak na lalaki, expected na yon na ang Kanya mga lahat. parents pagtanda doon sa unang anak na lalaki o sa kaisa-isa ang anak na lalaki. Yeah. Obligasyon yan sa parents. Ito may may biblical basis na Yes, talagang lahat yan. aalagaan nila yung parents Yes, nila kahit nakalagay na lahat nagkaroon yan. na. Pero kasi 'di ba sa case ng mga babae, ang nabanggit nyo dati na
kapag ka ang babae nagkaanak na, equal na siya sa mother niya. Nakalagay din sa Bible yan. Oo. Nasa Bible yan. Equal na sila. Okay. Pero yung mga anak na lalaki, Mas mahaba obligasyon ang nila, obligasyon nila. lalo na yung panganay na anak Lalo na na lalaki. pagka nabiyuda na ang mother. Okay. Let's say buhay pareho yung parents. Okay Pagka lang, tumanda nakaalalay na, lang talagang siya. yung panganay na anak na lalaki, Yes. siya dapat ang mag-aruga sa pagtanda ng mga parents. Yeah. Let's say naman na yung, kunyari, kung asawa niya, yung asawa, ayaw naman ng asawa. Kunyari, sa isang pamilya, yung lalaki, siyang panganay, nakita na niya na talagang yung magulang niya, nag-iisa na, nabiyuda na, ayaw naman ng kanyang asawa na tulungan pa. Dahil sa sinasabi ng asawa na, ang dami na nga nating gastos ang dami mo ng anak tutulong ko pa sa iba. Yun ang mali. Ang Pilipino kasi hindi naiintindihan yung ganyang Hindi, obligasyon. binabali. Oo. Pero sa Korea talagang sundin mo yun. China, mga Di harapin mo ang Diyos. ang curse. Mag-uusap naman kayo nun later on. Oo. Tatanungin ka rin nun. Bakit ayaw mong tulungan? Obligasyon ng asawa mo yan. Kasi may sariling ambisyon yung babae. Ayun. So, ang Yan karma nga yung nun, sinasabi. yung babae Ang babae magdadala nun. Oo, magaging Either karma magkakasakit niya siya. May siyang magkakaroon Automatic ng yun. punishment. Ano? Yeah. Okay. Okay, may katanungan tayo dito. Paki-expound po yung sinabi niyo po kanina na minsan ang ginagawa ng couples ay pinaghahandaan na hindi sila bibigyan ng Diyos. Ito po ba ang rason kung bakit marami tuloy dumarating na financial problems ng Yes. pamilya? Yan of Marikina. Kaya ka nga nag-iipon Paano pagka nawalan ako? Bakit ka mawawalan? Buhay pa Diyos mo. Ayan, Hindi yung naman fear, namamatay. no? Yung fear na Now, ano. yung kinatatakutan mo, yun ang darating sa'yo. Nawalan ka ng tiwala sa Diyos Nawala na yung pagtitiwala mo sa Kanya. Okay. See? Yun ang... Pero tignan mo, lahat ng nagtiwala, nakakaraos. Sa bagay. Ito yan. Ayun. So, ito naman, huling tanong ni Izumi, do parents still have obligation to married children? May asawa na yung anak nila, may obligasyon pa ba ang parents doon sa Wala na. mga may asawa ng anak? Wala na. Supposedly, nakahiwalay na dapat yun. Hindi, kung nakikita mo naman naghihirap yung anak mo na nag-asawa. Di, dapat mong tulungan. Kusang loob na yan. Kusang ang loob. pinag-uusapan Hindi dito, obligatory. obligasyon. Hindi na obligasyon. Hindi na obligatory. Hindi na hindi sa mata ng Diyos, hindi mo obligasyon na anuhin sila. Pero kusang loob mong tulungan kahit na may asawa sila. Pwede. Yes, dapat mo rin naman tulungan. Pa rin yung mga anak mo yan. Siyempre. Ang kanilang trabaho hindi naman maganda. Kasi dapat pag tumanggap ka ng manugang, tanggapin mo siya parang anak mo na rin. Kasi hindi Diba? Oo. Karamihan hindi Bihirang-bihira ako marinig yung napakagaling naman ng manugang ko. Bakit mo pa tatawaging manugang? Hindi, anak mo na yan. So, naglalagay ka pa rin ng division. Di ba, ang practice naman talaga nung araw, kapag kayong babae, nag-asawa na, mas dapat nakaano na siya dun sa lalaki. Sa pamilya ng lalaki, di ba? Yeah. Kasi yun na yung ano niya Pamilya iniwan niya na yung pamilya niya. Oo. Pero sa ibang bansa, katulad ng Korea, ganun na yon. Mas malapit na sila dun sa pamilya ng lalaki kasi nga nagpalit na sila ng ng apelyido. Oo. Although hindi sila nagpapalit ng apelyido, pero ang kumbaga, pag nag-asawa ka, doon ka na talaga. Pamilya mo na yun. Mas uunahin mo yun kaysa sa sarili mong pamilya dahil doon ka na binigay ng Diyos. Ganun ang paniniwala nila. Okay, so ang oras natin alas 11:35, napakabilis. At of course, si Sumi nakikinig, si Aling Elaine palagay ko nakikinig din. At maraming salamat daw, sabi ni Rana Rayam sa cream puff. At ano pa ba yung isa? Pianono, okay. Pero mas masarap yung nilaga. Mas masarap pa din daw ng nilaga. Alam mo, hindi kayo pagpapalit yun At si Eric Poblete. Yeah, diba? Eric. Kamusta na? At nakikiramay ho ang buong staff ng Kapalaran News Magazine at Kapalaran Radio Program
sa mga naiwang pamilya ni Mrs. Valentina Garcia Villanueva. Okay, nakikiramay ho kami at Doon ho sa Brookside yan. yes, okay. Ating mga kaibigan. Condolence po. Kaibigan, ano. Okay, so magsa-station break lang ho tayo. Abangan ang Baliktanaw sa pagbabalik ng Kapalaran. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito ang iyong Kapalaran. Okay, balik tayo sa programang Kapalaran. Kung kabubukas nyo lang ng inyong mga radyo, ito po si Mira at kasama ko si Tolit, si Fatima, of course, si Rana Raya, ang tagasagot ng ating mga libu-libong katanungan. Huwag naman lipo-lipo, daan-daan lang. Kung si Isumi lang, ilan na itong mga katanungan. Ang isang katanungan na sanga-sanga yan Pero diba? actually, nakakatawa yung mga tanong ni Izumi. Yes. Para bang napakarami nilang nakasakay doon sa tanong ngayon. At oo. Pero maganda yung katanungan niya dahil marami ang makikinabang. Yeah. In general, talagang at siguro si Izumi talagang pangarap niyang kumbaga mai-perfect niya yung kung pag nag-asawa siya magiging perfect. Yun ang kanyang- magandang yun ang magandang kaisipan. Yes, na sana mapaghandaan niya Yeah. para sa pagdating ng panahon, pag may asawa na siya, mai-apply niya. At kung yung mga sa pamilya niya, kung ano ang magiging treatment niya sa magulang, sa mga ganon, sa mga anak. Okay, Baliktanaw. Ang ating letter sender ay isang lalaki. Yeah. Okay. Baliktanaw tayo. Ito po yung portion namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Marcos de Luna, 40 anyos at binata pa hanggang ngayon. Nagkaroon po ako ng karelasyon nung 1 taon na gusto ko na talaga sanang seryosohin. Mas bata siya sa akin, kaya iniintindi ko siya. Pero ang hindi ko lang talaga natagalan at iyong pagkahilig niya sa lalaki. Ba? Mahilig pala sa lalaki. Kahit sinasabi niyang kami na, meron pa rin siyang ibang mga lalaki kung saan-saan. Hanggang sa nakapagdesisyon akong hiwalayan na lang siya kesa makisali pa ako sa ibang lalaki na pinagsasabay niya. Nabalitaan ko na lang na nabuntis siya ng isa sa mga isinabay niya sa aking gawing boyfriend. Gusto ko lang itanong kay Rana Rayom kung bakit gano'n ang ugali ng babaeng yun. Bihira sa mga babaeng ganong kalakas ang loob na pagsabayin ang mga lalaking gawing nobyo. May sakit ho ba siya? Ano kayang klaseng karma yun? At may karma ba siyang pagbabayaran sa panloloko niya sa aming mga lalaki na pinagsasabay-sabay niyang gawing nobyo? Sana maliwanagan niya ako dito sa mga katanungan ko. Salamat po at sana mas marami pa kayong matulungan sa programa niyo. Marcos ng Quezon City. Well, Marcos, sa totoo lang, may karma rin yun. Unang-una, hindi siya naging tapat, no? Lalo na kung minahal mo siya, pumarehas ka sa kanya, hindi naman siya naging parehas sa'yo. Maring talagang likas lang sa kanya ang kalikutan. Baka naghahanap din siya. Katulad mo, naghahanap din ng makakapareho niya na talagang magmamahal sa kanya. Baka hindi pa niya naramdaman yung pagmamahal mo. Kaya hindi natin pwedeng sisihin yun ng ganun-ganun lang. Baka hindi niya nararamdaman yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Kaya ganun kalakas ang loob niya na humana pa ng iba at isabay pa sa'yo. Baka naman gusto niya magkompetensya kayo para sa kanya. May ganun babae. Ego trip. Hindi. May ganun babae talaga. Ngayon, kung sakit naman ang pag-uusapan, medyo mataas ang progesterone niya.
Kaya siya ganun. No? Kaya, kung karma ang iisipin natin, asahan mo, makakarma rin yan. May mangyayari dyan na ikalulungkot niya. Hindi naman habang panahon ganun siya kabata. Ayun. Tatanda Tama rin yan. siya. Mhm. Pagtanda niya, doon niya mararamdaman kung ano ang panluloko. Baka naman siya ang maloko ng mga lalaking inaasahan niya magmamahal sa kanya. Mas masakit yun para sa kanya pag binawian siya ng panahon. Lalo na pag binawian siya, at Pero- hindi na siya bata at Yeah. hindi na siya ganun Tanda na kaganda. siya. o Yeah. diba? Paano na? Okay. Kung halimbawa naman siya, si Marcus, matanggap niya na sabay-sabay sila ng mga lalaki. May mga ganong cases, di ba? Na sabay-sabay sila pero tanggap niya dahil mahal niya yung Babae. Ano ang magiging sitwasyon nito dahil alam niya na sabay-sabay din nakikipag-boyfriend to Diyos ang kanya, asawa? maghuhusga dyan. Hindi tao ang maghuhusga. Ay. Nakikita ng Diyos na taimtim ang pagmamahal niya. Pagbibigyan ng Diyos yan. Baka naman magising yan isang araw matinong-matino na. Ganun. Okay. Sino yung Yung babae? babae. Yung babae. Alam mo, Marcos, kailangan ang lalaki, pag alam mong hindi lang ikaw mahal, kahit mahal mo, pilitin mo ng kalimutan. Naghanap ka lang ng batong pupukpok sa ulo yun eh. Hindi, totoo Hindi, eh. totoo ba? yun. Oo, eh. Yun Maraming yung sama pa ng pananaw. loob na aabutin mo doon. natin. Yeah. Baka balang araw makagawa ka pa ng marahas na paraan. Kung pwedeng iwasan, iwasan. kung pwedeng iwasan. Oo, tsaka Iwasan palagi na mo lang. isipin pare yung Marami pa naman dyan, pag hindi pareho nagmamahalan, wala nga kwenta-kwentang love yun. Yeah. Yan si Dr. Yan si Tolites. Dr. Liz. Nawala ng stethoscope. Hindi na kailangan ng stethoscope. Okay. Okay, binabati nga pala ni Mark Nagtalon si Officer Emmy Estrada at si Captain Emmanuel Neyad at Ray Romero ng MMDA Intelligence Investigation Office. Ayun. Magpapasalamat nga pala tayo kay Rico Nagtalon Yes. na siyang ating sponsor itong gabing to. Yes. Si Rico at si Mean Si Nagtalon Rico at si Mean. ng Pati na Colorado. Pati na rin si Cowan. ang laki na eh. Ang laki na ni Cowan. Oh. Okay. Rico, thank you very much and more power. Okay, more blessings. More blessings to your family. Okay, si Izumi may text. Good evening po sa lahat. Thank you very much for taking time to read my questions. I'm very happy kasi po naliwanagan po ako sa mga kasagutan nyo at malaking tulong po ang mga ito sa akin. Sana gayon din po ang inyong mga listeners. And another text message, nakutumpok po ang mga hula nyo. In preparation po kung sakaling maging okay na. Okay. Alright. Wag na natin basahin yung dulo. Sira na Rayam nang magbasa niyan. Well, good news for you, Izumi. Sila ay nagkaroon na ng pagkakaunawaan at sila ay nagsasama na sa isang kulungan. at hindi kulungan naman ng kalapati, hindi naman kulungan ng tao. At saka na nag-mate na eh. Yes. Paglabas nung Itlog. yung itlog, makikita mo yung resulta. Okay, sila Jessa May Diamante Presilas ng Bukidnon, si Anne Abigosa ng Saudi Arabia, si Eden Villarreal ng Saudi Arabia rin, at si Renato Serrano ng Beirut, Lebanon, Rendell Pagunsa ng Singapore, at Joel Dakis ng Singapore ulit, at Alexander Marquez ng Dubai. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig. Kung hindi man sila nakakikinig ng talagang during the program, sa replay na nakikinig sila. Maraming salamat. Sana'y marami kayong natutunan. Nag-text si Cindy. Gustong batiin natin yung nanay niya, si Miss Alde. Hindi naman sinabi pangalan ng nanay. O di nanay ni Cindy Miss Alde. Alde, magandang gabi ho. Magandang gabi po.
Hindi mo ba babatiin si Kagawa June Kaidig Oo. at yung Pinuyat kanyang nyo kagabi. at yung kanyang kasi sabi mo hinahanap siya nung kaibigan ni Cindy. Ewan ko doon, parang No comment ka na lang. baka isang gabi hindi na lang pupunta sa atin si Kagawad pag Hindi nating tinatawag. Kagawad, maganda naman yung laro mo kagabi. Si Bong Berbano hindi nakarating. Oo, si Bong Berbano. Inaasahan nating makasama natin ngayon pero hindi nakarating. At siguro isa pa yung napaka-busy tao. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa relasyon. Totoo ba na ang lalaki mahirap paibigin? Siyempre. Kasi malikot ang isip ng lalaki. Miya't papalit-palit yan. Okay. No, madaling magkagusto lalaki. Madaling ma-attract. Lust will always come in. Okay. Bago ang love. Bago they fall, no? Kung walang lust, hindi naman magkakagusto lalaki. Okay. So, nag-uumpisa talaga doon. Yeah. Sa pagnanasa. Yeah, yung pagnanasa. Yun ang ibinasbas ng Diyos para magkaroon ng atensyon ng lalaki sa babae at makilala niya ang importansya ng pagpapamilya. So, kanina sa pinag-usapan natin doon sa mga katanungan ni Izumi, merong pagkakataon na nanlalamig ang lalaki. So, pag ito ba nanlamig, so ibig sabihin wala na yung last, no? Nandun na tayo. Yeah, namatay na yun. Yung effort ba ng babae to win him back, magiging, magiging productive pa yun na samantalang nanlamig na siya at saka posibleng meron na siyang nakitang Iba. mas nahihigitan na yung pagnanasa niya dun sa iba kaysa dun sa asawa niya. So yung effort ng asawa to preserve the family and everything, to preserve the tawag nito yung pagmamahalan nila, magkakaroon pa ba ng epekto yun samantalang nakatuon na yung Definitely. nakatuon na yung pansin niya sa iba Kung bibigyan ng atensyon ng babae, yung talagang obligasyon niya sa lalaki, babalik yun. Mas maaagaw pa nga niya uli yun. Tingin naman meron mga ibang lalaking mas gustong bumalik sa pamilya kaysa rin sa pangalawang asawa. Dahil nagsasawa na sila rin sa pangalawang asawa, ibinalik uli pinakita uli ng pangalawang asawa yung dating ayaw na ugali ng ngayon, kung ibabalik yun, magbabalikan yun. Okay. Pero kasi, yung kadalasan, nagiging double standards. Ginawa mo to, gawin ko to sa'yo. Yun ang, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Hindi mo parang... No, they don't treasure relationship. Para sa kanila, it's just for a while. Kasi ang sinasabi rin naman ng mga nababasa ko sa mga magazine, pagka nagkahiwalay yung mag-asawa, parang sobra ng effort ng babae to win the husband back. Pero parang ang hirap ng abutin. So, totoo yan. mas kasi pagka nasaktan mo lalaki, lalaki yan eh. At saka, hindi kayo magkapantay. Aminin na natin, yun ang kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, pasakop kayo. Ayaw mo magpasakop. Mas ipinararamdam mo pa sa kanyang, mas magaling ka. Ano ang iisipin nun? Hahanap ako na magpapasakop sa akin. Siya pa bang nag-iisip nun? O ang Panginoon Diyos na ang nag-iisip nun para sa kanya? Na binigyan na siya ng bago na magpapasakop sa kanya. Na magpapasakop sa kanya. Ito ayaw magpasakop. Parang si Adam at saka si Lilith. Ayaw magpasakop ni Lilith. Di pinayagan ng Diyos. Ginawa ng Diyos si Eve. Di ba? Okay. Hindi kayo naman papayagan ng Diyos na maiwang malungkot. Buhay na templo kayo. Pati ang babae. Hindi. Let's say, yung lalaki, talagang malikot lang talaga siya. Hindi mo pwedeng sabihin malikot siya.
karma niya yun eh. Mhm. Tingin mga ibang lalaki, walang babae. Oo, yun. Ang iba, Di ba? kahit gusto, hindi magkaroon. Oo, Mhm. karma niya yun eh. Mhm. Talagang dapat niyang pagdaanan yun. Okay. So, Yung kung... iba naman, gustong-gusto, wala talaga. Mhm. Di ba, tumatanda ng binata, wala pa rin. No? So, naintindihan ko na yung kaibigan ko sa Berkeley. Karba pa rin. Abot ko kaya ang dami. Kaibigan mo? Minsan nga imbitahin natin dito at matanong natin kung ano. So, wala pala siyang dapat ipag-alala. No? Karma lang. Actually, madalas kami nagmi-meeting sa bahay nung gabi-gabi. Alam mo na, mga chairman of the board siya doon eh. Anong pinagmimitingan niyo naman? Minsan, naguguluhan din ako eh. Baka yung kanyang mga hinagpis napupunta na sa iyo. Sumasakit bang ulo mo pagkatapos ng meeting ninyo? Si Dong, nawala na si Dong eh. Sama ng katawan yata. Masama ang katawan eh. Buti yan sumama pa eh. Dahil Okay. Ayun. Hindi ho makakakanta ngayon si Dong. Oo, baka sa susunod Talagang, na Sabado. masama ang boses. Talagang galing trangkaso yan. Ba't sumama pa nga eh. Para lang, lang talaga, wag lang sabihin siya hindi natin kasama. Okay, salamat daw, sinamahan niyo kami. Okay, so mga katanungan talaga, malaking bagay ang pag-uusap na ganito tungkol sa relasyon dahil ang daming nasisirang relasyon. Oo, kasi nga pataasan na ng yung isang bagay na hindi ko naintindihan, bakit nagko-compete ang husband and wife? Yeah. Hindi dapat eh. Hindi dapat nagko-compete. Hindi dapat, Hindi pero ko naintindihan yun. unknowingly nagagawa ng babae yan. Hindi naiisip ng babae na hindi sila pantay. Is it because nagagawa ng babae or masyado lang sensitibo ang lalaki sa Hindi. pagkakaano na ngayon nga unknowingly sabi mo hindi sinasadya ng babae pero ang lalaki sumasama ang loob at sinasabi na hipag-compete sa kanya, ganun ba yun? Yes. So, Nararamdaman naman ng lalaki yun eh. Pagtaguan mo lang ang isang lalaki, pako ka na sa krus. okay. No, yun eh. Meron nag-text kanina Rana. Bakit daw, di ba nakakayang tanong to, bakit daw ang lalaki makatapos makipag-sex sa kapartner, tumatalikod na lang pagtapos na. Parang Yeah. ako yung nagtanong. Kabastusan ba yun? Kabastusan ba yun? Actually, hindi. Yun nga yung sinasabi ko. Miski dun sa radyo sa Davao, di ba? Parating tinanong sa atin yan eh. Actually, kasi minsan ang lalaki, yung gusto niyang magpahinga, tatalikod siya. Which supposedly, hindi dapat ganun. Kung ang lalaki, nagparaos lang, kadalasan tatalikod. Pero kung hindi nagparaos lang ang lalaki, yayakap at yayakap yun, magpapasalamat yan. Sa pagtulog. Nando dun. Kasi, hindi natin alam dito yung foreplay, play, and aftermath. Kasi dapat meron yung closing. Yung ang nangyayari, pag tumalikod ng lalaki, hindi niya na ma-project yung pagmamahal pa niya, yung last niya. Kasi pagod na pagod ang lalaki. Pangalawa pa, very sensitive ang katawan ng lalaki, lalo na pagkatapos niya mag-ejaculate. No? Very sensitive yun na ayaw niyang pahawakan. Kaya tatalikod yan just to cover up na masyado siyang makikilito pag hinawakan siya, pag niromansa pa siya at that stage. Kaya lang tumatalikod yan. So, hindi pala magandang tingnan yun sa... Supposedly. Oo. Pero kasi, pagka naman humarap ka pa rin sa babae, pag bigla ka ni romansa naman nun, mas lalong nakakahiya naman, kiliting-kiliti ka para kang naging babae. Pero alam ko pag ang lalaki, mahal yung kapatner. Oo, hindi. Parating nakayakap yan. Mayakap yan. No matter what. Sabi ko na nga ba eh.
May pinaghuhugutan. Sabi ko na nga ba. Matagal ko nang duda eh. Okay, si Wilma ng Quezon City. Pwede po ba na tunay na mahal ng isang babae? Ano? Pwede po ba na tunay na mahal ng isang babae ang tatlong lalaki na pinagsasabay niya? Iba't iba lang ang schedule. Alam nung mga lalaki na tatlo sila. Yeah. May kilala ako nun. Iba-iba lang schedule. Yes. Actually, Last na yun, Hindi pagmamahal yun. hindi, actually, may naging pasyente ko ganun, ano? Tatlo relasyon niya. Hindi nga niya malaman kung sino ang tatay ng anak. Kasi, nung umaga, nakipag-do siya dun sa isa. No? Dun sa letter A. Tanghali, nakipag-do siya sa letter B. Kinagabihan, nakipag-do siya uli doon sa letter C. So, bigla siyang nagbuntis. Hindi niya ngayon alam kung sino doon sa tatlo. Ikaw na talaga, ate. Wala na. Palagay ko, karma yun. Hindi, Karma pero, lang. kung titignan mo naman siya, napaka-ordinary. Hindi naman ganun ka-grandiosa. Decente pa. Hindi, talagang napaka-decente niya. Pero mali eh. Di ba? Parang mali naman ang ganun. Actually, alam ng tatlo, mahal-mahal sila nun. So, ako ang tingin ko doon, yung tatlong lalaki talagang mahal na mahal siya. Dahil alam Yeah. nila eh. Alam Alam nila. nila na tatlo sila. Yeah. Oo. Ano yung kasalanan ba nila sa Diyos yun? Yung gano'n na Karma nila pinagsabay yan nila. eh. So, walang kasalanan. So far. Hanggat pumapayag ang isa, walang kasalanan. Dahil, ang karma nga eh, maaring Draupadi sila. Ang Draupadi, yan yung sa Hindu God, no? Sila Krishna, sila Yudhishthira, 5 silang magkakapatid, iisa asawa. So, nangyayari yun. Di ba nung magkakapatid, unang- iisa ang asawa. Oo, yung unang Okay. panahon, di ba ganyan na nangyayari? Yung pinsan o kapatid, silang dalawa, di ba? Yeah. Nung Kasi, di ba, pag namatay oo. na, pero ito buhay lahat. Buhay lahat. Oo, Ah, okay. nangyayari yun. Yung Kasi mga yung sa papanood natin. Bible, pag namatay na yung asawa, namatay na yung asawa ng babae, yung kapatid niyang lalaki na buhay, Yeah. either yung kuya o yung Yeah, kasunod man, supposedly. dapat maging asawa niya dahil Yeah. para maalagaan yung mga anak niya, di ba? Mm. Pero itong sinasabi mo, Rana Ryan, buhay yung 5, Yeah, buhay. iisa ang asawa. Yeah, Draupadi. Hindi naman sila nagsusuntukan na gano'n. Magkakapatid yan, yan ang Pandavas. Okay. Eh, paano yung anak Yan nila? sila Krishna. Paano yung mga sila anak? Krishna. Hindi rin Ayan. alam. Yung mga anak nila, paano? Ay di, lahat yun. Kanya-kanya na. As lahat sila, father. Yeah. Oo. Hindi na alam kung kasi hindi na sino alam ang kung tatay sino eh. ng sino. Yeah, katulad nung sinasabi ko ngayon, kinikwento ko sa inyo. Nangyayari yun. Karma lahat. Karma. Yun nga, mas lalawak ang understanding mo if you take into consideration the law of karma eh. The law of Dahil karma and the law of God. Hindi mo mabilis mahusgahan ng isang tao pagka Kung consider alam mo parati oo, na kung alam mo na may karma, merong karma na may gaano mang kaano kailangan maintindihan Okay. mo. Okay, so Rana Ryan, Mauna na ako magpaalam. basta wag ka lang At, mauna umuwi. At maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Sa Panginoon Diyos kami nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maibahagi ang ilang kaalaman. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Si Rana Ryan pa. Magandang gabi. Next Saturday huli. Ito si Lito at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Good night ho sa inyong lahat. Okay, maraming salamat sa ating mga listeners at saka itong ating mga mga bisita natin, si Dong at saka si Jimmy. Maraming salamat sa pagpunta niyo rito. Okay, so sana po marami tayong napulot na
Magagandang aral sa katanungan ng ating isang listener na si Izumi, at salamat din sa iyo, Izumi. At kung meron ka pang mga ibang katanungan, huwag kang mag-atubiling itanong yan para mas marami pang matuto sa iyong mga gustong itanong. Hanggang sa susunod na Sabado po, sana po ay maging maayos ang ating buong linggo at magkarinigan po ulit tayo sa susunod na Sabado. Good night po. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga lihim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran. Tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi sa DWBL 1242. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.